Alright, mega love shout out. Good evening, Mapsat. Kaka-live lang ni attorney tuloy ni Sir Bad Mapsat 3 hours ago. Ang topic niya dito, 47 youth vote ang magpapatalo kay Sara. Millennials at Gen Z X galit sa mga magnanakaw at trapo, which is no, totoo rin to. Tingnan niyo, di ba? Hindi lumalabas si Bam Aquino, mga kakabsat, sa survey. Wala nga siya sa top 12 si Bam Aquino noon. Pero nangyari, bakit naging top 2 sa resulta? Nako po, sino nagpanalo? Gen Z, Gen X. Tingnan natin. Here we go. Pasok. Bilisan natin ng konti. Sir Bad, shout out. Tagal na, Sir Bad. Sound, okay yung sound. Okay, actually, resting na sana tayo. Pero naalala ko lang na dahil may pinapanood ako about mga kabataan. May naalala ako na there is something that although ni-raise ko na ito, welcome to my room pala, dito sa bundok. Although ni-raise ko na ito noon sa interview ko sa DZMM, and I already mentioned about the powerful youth vote, which comprises 65% of the 63% of the 70 million plus voting population. Ito yung 75.9 million in 2025 national election. So, na-realize ko lang, hindi ko kasi na-expound ito doon sa DZMM interview. Na-realize ko lang na Sara Duterte has completely misread the situation ngayon. Kumbaga, syempre, ang normally naman nagtsatsaga, umarap sa mga gumagawa ng survey ay mga matatanda, mga parents, lola, auntie, nanay, tatay. Pero yung mga youth, normally they're too busy with their studies, they're too busy with their new work, na hindi sila gaano humaharap sa mga gumagawa ng mga survey. Hindi sila yung tipo yung sumasagot sa mga survey form. So dito nagkamali si Sara Duterte dahil masyadong mataas ang tingin niya sa 32 million votes niya na for all we know ay galing lang sa SD card. At ngayon, in fact, mga DDS, parang they are already celebrating victory. Parang sinasabi nila, kulang na lang ang eleksyon, pero panalo na tayo. Pero na-misread nila na from the time tumakbo si Sara sa 2022, nagbago na talaga. Kaya nga, kahit Sara Duterte power, muntik na rin natalo. Kumbaga marami natalo sa kandidato niya. Iilan lang pumasok. Yung pumasok lang, yung Villar, yung si Amy, shared candidate yun between Marcos and Sara Duterte's camp. So, kumbaga, yung solid DDS lang, nalagasan na. At napasok na yung youth vote. Kahit ngayon, kahit sa Zamboanga City, ang dami mga young voters ang nagre-register. At ito yung mga botante, naggalit sa magnanakaw. Botante, iniisip na kahit sinong kausapin mo, kahit mga anak ko, sabi, syempre ma-inherit sila property sa amin, pero iniisip nila on their own, baka hindi na sila makabili ng property nila, baka paglaki daw nila, wala ng tubig, hindi na sila makabili ng mga bahay at lupa, hindi na sila makagawa ng mga building tulad namin, ganun. So, kumbaga, very gloomy ang tingin nila sa future. At they blame this on the politicians. Galit rin sila kay Marcos. No doubt about it. Galit rin sila kay Marcos. Kaya nga sabi natin naging protest vote yung pagpapanalo ni Bam Aquino with 20 million votes, and then Kiko Pangilinan 15 million votes, 14 million, and then yung number 1 yung Agbayan party list ni Risa Ontiveros with 3 seats. Dati yan nananalo diyan yung Ako Bicol ni Saldico. Pero ngayon ata dalawa lang kay Saldico seats. Number 1 talaga at nanalo si Leila de Lima. So nakikita natin ito na, this is it. Pumapasok na yung influence ng youth vote. At dito, this is something that Sara
did not prepare for and is not preparing for. Ito yung sektor ng mga botante na hindi nagpapabayad sa pera, hindi nasisilaw sa pera. Mga nanay, tatay nila, lolo, uncle nila, mga elder kapatid nila. Pero hindi ito mga millennials, Gen Z at Gen X, Generation X. Ito ang magbibigay ng turning point. Ito ang magte-turn around yung mga voting trends na nakikita natin. Kasi yan 32 million ni Sara, hindi debatable pa yan, malalagasan pa yan, pero kung makuha let's say ni BP Leni Robredo or ni Risa Ontiveros, makuha nila yan boto na yan. With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power. Not IT, not Mga bagong admins. pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright, salamat. Ilan na like natin, Kat? 200 plus na, di ba? Let's say gagawin vice presidential candidate si Bam Aquino. Wala naman mawala kay Bam dahil manalo o matalo, senator pa rin siya. Of course, kung nanalo as VP, syempre mag-resign na siya. Pero kung matalo, senator pa siya, nothing to lose. So pwede dumapo sa opposition yung youth vote. At pwede rin kahit siyempre sasabihin ng iba, yung endorsement ni President Bongbong Marcos, yung endorsement ni President Bongbong Marcos, kiss of death yan. Aminin natin na marami rin mga youth galit kay President Bongbong Marcos, lalo na yung pinoproteksyonan niya si Romualdez dito sa flood control anomaly. Pero hindi naman tatagbo si President Bongbong Marcos. I-endorse lang niya pero hindi siya ang kandidato. Tingnan niyo yung figures. At na-discuss na natin ito noon. Tingnan niyo, ang youth vote ay all over the country. As of 2025 election, meron tayo 75,940,000 voters. So sabihin natin, by this time, mga 80 million na yan. At 75.9 million for the 2025 election and 65 million for the 2022 election. O doon tayo sa 75 million. 69.6 million ay registered voters. 69,673,655 registered voters. Sabihin na natin, 75 na ito ngayon, or 73, ganon. Ang breakdown dito sa boto na ito, 25.9 million ay millennials born in the period from 1981 to 1996, making up 34.15% of the voting population age. Ito ang pinakamalaki, mga millennials, tulad namin. Okay. 21,087,000 are Generation Z. Generation Z born in the period from 1997 to 2007, making up 28.79% of the voting population age. Ito na tayo. 16.64 million are Generation X, born in the period from 1965 to 1980, making up 23.22% of the voting age. And then, yung baby boomers, 10,050,000 lang. Baby boomers and silent generations born in 1946 and 1964 and 1928 to 1945. Yung iba dito hindi nakakaboto making up 13.83% of the voting population age. So meaning the millennials and Generation Z natin, they make up 63% of the voting age population and 68% of the registered voters for election 2025. So ito ang hindi binibilang ni Sara Duterte. Kasi nagkuha na sila ngayon, nagse-celebrate na kuha na lang daw kung baga for the sake na lang yung election, panalo na daw sila. So ito ay hindi nila na factor in. Ito ang hindi nila na study. Kasi nung tumakbo si Sara Duterte, maari solid pa sa kanya yung baby boomers, yung millennials, solid pa sa kanya. At hindi pa bumoboto yung Generation Z and Generation X. Ngayon, nagre-register na sila. Tingnan nyo yung pila
pila sa mga registration na ng COMELEC, puro mga kabataan. Kasi ngayon, dahil siguro rin dagdag ng social media, mas politically aware na sila at galit na rin sila sa mga korap. Galit na rin sila sa mga korap. So, ito, for example, patas-patas. For example, combined forces ni Marcos at ng opposition na nakabuo ng 30 million. Combined or 25 million. Combined forces yung kay BP, o sabihin natin 50-50. Yung grupo ni BP Leni o Risa Ontiveros o sino pa, combined with the Marcos group, nakabuo ng 25 million. And then yung Sara Duterte nakabuo ng 25 million rin. So 50 million na pareho sila. Ang deciding vote will be the youth vote. Who are likely to go for the opposition the same way they went for Bam Aquino, they went for kahit walang resources, walang nangakampanya, they went for Kiko Pangilinan, and they went for Risa Ontiveros and Leila de Lima. Nanalo yung mamamayang liberal kahit first time lang sumali sa party list system. So yan ang kasi naalala ko lang yan dahil pala pinapanood ko kanina yung guesting ko sa DCMM dahil nga nahuli ako dahil nagleche-leche yung Zoom ko, hindi ko gaano ito na-explain. So ngayon, hinahabol ko to explain yung sinabi ko sa DCMM na ito ang sektor na hindi parang kinalimutan ni Sara, kumpiyansa lang siya doon sa generation baby boomers o silent generation and the older generation, or mga millennials and older generation. Hindi niya na-factor in yung Gen Z at Gen X na ngayon very active na rin sa politika. O yan lang. Alam ko, ako nanonood na kayo. Alam ko magre-rest rin kayo. So kaya dito na lang tayo nag-vlog sa kwarto ni Vad. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog. Nako po, Diyos ko po Lord, Rudy. Oh, actually, may konsya, no? May point dito si Sir Bad na malaki ang factor ng mga Gen Z, mga absat, no? No, talagang hindi talaga boboto dito sa mga garapata. Alright. O mga absat, mayroong live si Kwan pala. Ito na. Atras, ito na yata yung kinakatakutan nila bukas. May bagong live na naman si Attorney Rene Bueno. Panoodin natin to. Okay, di pa na tayo kay Attorney. Wala nang intro. Diretso na tayo kay Attorney. Walang cooling crystals. Para fresh. Sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag